Show
on a hill cannot be hid. Let your light so shine, the Savior said. Like Esther in her courage, like Joseph in his faith, like Ruth in her devotion, like David in his strength. I will stand for truth and righteousness, reflecting heaven's light, and my life will be like a beacon in the night, where I will stand as a witness of Christ, like a candle in the darkness, like a fire upon the moor, like the star that led to Bethlehem, like sacrifice for the earth. A city on a hill cannot be hid. Let your light so shine, the Savior said. Like Esther in her courage, like Joseph in his faith, like Ruth in her devotion, like David in his strength. I will stand for truth and righteousness, reflecting heaven's light, and my life will be like a beacon in the night, where I will stand as a witness of Christ. To God be all the Magandang umaga po sa bawat isa. May isang po ba kayo? Hello, hello. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng wala. Hello. Ito. Dami. Okay, maggawa mo sana eh. Ngayon, magandang umaga po ulit. Amen? Masaya po ba kayo? Tayo masaya. Ano po, kaya minsan Happy Father's Day, Kuya Melchor, siya lang po yung tatay natin dito. Yung iba mukhang tatay lang. Pero hindi pa po sila tatay ha. Pero ayan, Happy Father's Day kay Kuya Melchor at sa mga tatay ng bawat isa. Magkain din sila ng Happy Father's Day. Salamat sa mga umawit. Sana po ay na-prepare na yung ating puso. Ano? Yan kasi kung ba tayo maawit para ma-prepare yung puso natin. Ano, kaya para pag-preaching na, ano, hindi na mahirap natin mapakinggan. Kaya salamat sa mga awitan, yung faithful men, sa nagsolo. Gusto ko pa sana umawit eh. Baka masira yung ano nyo eh. Yung mood ninyo, kaya mag-post na lang po ako. Ano po, kaya tayo po ay mag-anniversary next week, wala pong mawawala ah. 3 p.m. yung anniversary. Pero may service pa rin ng morning. Ano, kaya maga dito tayo, tapos 3 babalik na lang. Kaya para sa ating anniversary, ito po yung team natin. Ano, kami yung nag-guwit-guwit niyan. Sige po tayo po yung mag-aaral. Alam ko naman, na-prepare na yung puso ninyo. Napaka-importante ng preparation sa buhay natin. Pag hindi ka prepare, mahirap. Ano, pag pumapasok ka, hindi ka prepare, nagtatrabaho ka, hindi ka prepare, mahirap, magagaol ka. Ganun din sa pagsampa. Kaya yung preparation, napaka-importante. Sana tayo na-prepare na. At yung participation, importante rin sa pagsamba, amen? Kahit sa pag-aaral at sa trabaho. Ano, mahirap yung nag-aaral ka, may ka-groupmate ka, wala siyang ginagawa. Nakakainis, di ba? At sa trabaho din, parang boss yung empleyado din, mahirap yun. Ganun din sa church, dapat nagpa-participate tayo lahat. Amen? Yung pag-amen, participation yan. Amen. Kasi ibig sabihin, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Oo, napaka-importante niyan. Halimbawa, may natutulog. Nag-amen ka, nagising. Bless. Di ba? Na-bless siya.
Ano kaya yung participation, importante. And syempre, ang pinakamahalaga yung tawag dito, yung practical. Yung ma-apply natin, yung mapakikinggan natin. Ano, kaya ang ating pag-aaralan sa 1 Corinthians chapter 16, verse 15 to 18. Ay lang muna yung basahin natin. Okay? Ready na po tayo? Say Amen. Amen. Hindi pa rin eh. Say Amen po. Amen. Sige. Tawag dito, verse 15. Sabay-sabay natin basahin. Ready now? Read. I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that is the first fruit of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Verse 16, that ye submit yourselves unto such, and to everyone that helpeth with us, and laboreth. Verse 17, coming of the Stephanas, and for that which lacking of your heart they have supplied. Last verse, for they have refreshed my spirit, and your therefore acknowledge ye that are such. Sige, tayo ay magalangin. Panginoon, tulungan niyo po kami sa aming pag-aaralan. Matuto po kami ng inyong salita. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Maraming pong salamat po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Nakita niyo po yung word na tawag dito, addicted. Nasaan yung word na yun, Sis Jai? Puro mukha. Ayun na ba? Ayun. Sinabi nilo, I beseech you, brethren, ye know that the house of Stephanas, that's in the first fruit of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. So pag-aaral lang natin dito mga kapatid, yung word na addict. Okay? Addicted. Si Stephanas pala, siya'y addict sa ministry at pagtulong sa mga manggagawa at sa gawain ng Diyos. Okay? Nakita na po ba kayo ng addict? Okay? Tawag dito, meron picture dito yung mga addict. Ito, addict sa drugs yan. Ayan. Pagka nakita kayo na medyo payat, medyo mataba po ito eh. Payat, tas mahirap yan. Addict ka sa drugs, okay? At sa iba na yung binabanatan na ito. Next, sige nga. Ayan, addict naman sa alcohol, yan. May kilala kayo addict sa alcohol? Mahirap maawat pagka-addict na. Opo, kahit anong sawayin mo pag-addict, mahirap, kailangan talaga ipanalangin yan. Okay, addict sa kanin, no? Okay, addict sa alcohol. So next, ayan. Addict sa games yan. Okay, talagang puyat yan sa mobile games. Okay? Meron kayo kilala? Addict sa games? Addict talaga, pinatutulog na. Hindi pa natutulog yan. Bakit? Addict eh. Okay? Yung mga addict dyan, mga bago na. Okay? Mahirap yan. Okay, next is dyan. Ayan, addict sa trabaho. Tawag dito, napabayaan na yung sarili, kakatrabaho. Ayun, nagkasakit. Yung kinarabaho niya, pinanggamot din sa ospital. Okay, kakatrabaho niya, nakalimutan niya na yung pamilya niya, nakalimutan niya na yung Panginoon. Sana wag ganyan. Ibig sabihin, mahirap yung maging addict ka. Okay? Pero ang masaya mga kapatid, yung ma-addict tayo sa Panginoon. Kasi pag na-addict ka sa Panginoon, aayusin ng Diyos yung buhay mo. Pag na-addict ka sa alcohol, sa trabaho, sa bisyo, sa laro, sisirain buhay mo eh. Pero pag na-addict ka sa Panginoon, aayusin ng Diyos yung buhay mo. Kaya tignan niyo po yung katabi niyo. Addict sa Panginoon yan. Okay? Kaya ginayos ng Lord ang buhay. Pansin nyo, mag-throwback kayo nung wala pa kayo sa Panginoon. Di ba? Parang addict tayo. Pero nakilala natin ang Panginoon, inayos ng Diyos. Kaya yung pag-aaralan natin ngayon, church addict. Amen? Pwede na ba kayo maging addict sa Panginoon? Sa iba kayo na-addict eh, kaya nasisira yung buhay namin eh. Na-addict ka sa tao, di ba? Na-addict ka sa tao, sinira ang buhay mo. Di ba? Ang Panginoon lang, pag na-addict ka sa Lord, aayos ang buhay mo. Saan ka ba? Saan ka ba tayo? Dito magpaka-addict ka tayo kay Lord, amen? Bakit ka magpaka-addict kay Lord? Kaya church addict. Church is essential.
Eh si Stephanas, addict siya kay Lord. Ano? Siya yung tawag dito, first fruit ni Apostle Paul, sinabi dito. Stephanas was a member of Church of Corinth, whose family were among the limited numbers of believers whom Paul the Apostle had baptized. There and who Paul refers to as the first fruit of Achaia. Okay, Stephanas, Paul's first convert in Achaia. His name means crown. Okay, pagka binanggit yung Stephanas, ibig sabihin yan, crown. Okay, sino dito nakatanggap na ng crown? Medyo pababain natin, medalya. Nakatanggap na yung medalya? Yung pag-recognition, binabanggit yung pangalan mo. Ako nababanggit yung pangalan ko noon. Ano? Most neat. Malinis eh. Malinis na ako. Pati sa exam, malinis. Walang masagot. Most neat. Walang masagot eh. Ibig ko lang sabihin, ayun yung name niya. Tawag dito, crown. Maganda rin yung name niya, no? Yun yung meaning, Stephanas, crown. Alam niyo ba may mga crown tayo sa langit? Alam niyo yung mga crown natin sa langit? Number 1, yung crown of gold. Sinabi sa Revelation chapter 4, verse 4. Yung mga crown of gold, makakatanggap nun yung mga taong tumanggap sa Panginoon. Amen? Once tinanggap mo ang Panginoon, may crown ka sa Diyos balang araw. Nung tinanggap natin ang Panginoon, naligtas tayo, may crown of gold tayo. Hindi lang yun, yung crown of life, ay yung mga faithful men. Amen? Sinabi sa James chapter 1, verse 12, lahat ng mga nagtatapat sa Panginoon, may crown of life. Okay? Kaya kung nagtatapat ka sa Diyos, mayroong mga crown na matatanggap sa Panginoon. At hindi lang yan, crown of glory ay yung mga sa mga pastor. Pag ikaw pastor, may crown of glory ka, hindi makukuha ng iba yun. Okay, sinabi yan sa 1 Peter chapter 5, verse 4. At hindi lang yan, crown of righteousness ay yung mga tapat na naglilingkod, nag-aantay sa Panginoon, crown of righteousness. Inaantay niyo pa po ba yung Panginoon? Amen. Ang dami niyo nang inantay, hindi naman na bumalik. Diba? Ang Panginoon, babalik ang Diyos, mga kapatid. Kung inaantay niyo yung pagbabalik ni Lord, excited ba kayong bumalik ang Diyos? Kala kasi natin, taga dito tayo sa lupa, mga kapatid, hindi tayo dito. Sa mundo ng mga tao. Sa langit tayo, mga kapatid. Okay, parang narinig ko kasi, parang nasabi ko lang. Parang tao. Okay. Mga kapatid, pag inaantay niyo yung pagbabalik ng Lord, meron kang crown of righteousness. Kaya mga kapatid, nag-excited tayo sa pagbabalik ni Lord. Babalik siya. Kaya yung mga nangyayari sa mundo natin magulo, talagang nasa Bible po yan. At hindi lang yan, crown of incorruptible crown. Okay, ayun yung ipagbaka. Kung kahit ang dami mong problema, lumalaban ka, naglilingkod ka pa rin sa Diyos. Alam ko, may mga problema kayo. Tuloy lang tayo. Bakit? May crown of incorruptible crown tayo. Sinabi yan sa 1 Corinthians chapter 24, verse 25. At hindi lang yan, yung crown of rejoicing. Alam niyo yun? Yung pag meron kang nawaging kaluluwa sa Panginoon, meron kang crown of rejoicing sa langit. Amen? Amen! Kaya nga rejoicing eh. Pagka merong taong nagsisisi ng kasalanan, tumatanggap sa Panginoon, natutuwa ang Diyos at yung mga anghel sa langit. Kahit sa church, masaya pagka may bisita, di ba? Sino dito bisita? Bagong attend ka dito. Yun, yung isa, meron tayong bisita, isa. Amen? Amen! Mahirap pag wala nang nagiging bisita sa church, wala nang tatanggap sa Panginoon. Kaya, crown of rejoicing. Okay? And yung 1 Thessalonians chapter 2, verse 19. Ibig ko lang sabihin mga kapatid, si Stephanas ay yung name niya, meaning crown. Okay? Parang ang ganda, no? Parang ibig sabihin yung pangalan mo, ginto. Okay? Pwede mo ibenta kay Boss Toyo. Okay? He is a man devoted to the service of the Lord and His church. Addiction, to be devoted unto something. Okay? Ayun yung meaning ng addict, yung addiction. Addict ka sa ganito. Sana hindi tayo addict sa droga. Mukha lang, di ba? Hindi sana tayo addict sa alcohol, sa trabaho. Sana maging addict tayo sa Panginoon. Amen? Katulad ni Stephanas, addict siya maglingkod sa Diyos. Galing, no? Addict siya sa Panginoon. Ayun yung binagian ni Apostle Paul, nagpatuloy sa Panginoon. Mga kapatid, sana po, we need to be addict sa Panginoon. Okay? Kaya ang pagiging
malapit sa Panginoon, devoted, baka maging bangag na tayo dito, kakabanggit ko ng addict eh. Ibig sabihin ng addict, devoted, okay? Sana maging devoted tayo, yung choose change. Sana piliin natin magbago. Okay? Yung mapapabuti tayo. Amen? Pinipili ang magbago. Pinipili yan. Sana piliin natin laging may ayos yung buhay natin. Sana piliin mo ngayong taon, mag-aaral ka na ng mabuti. Amen? Sana pipiliin mo, magtatrabaho ka na maayos. Sana pipiliin mo mga estudyante, magtutulong na kayo sa pamilya nyo. Sana pinipili natin laging may pagbabago sa buhay natin. Kasi pinipili po yan. Okay? Ang paglago spiritual, pinipili. Huwag nyo sanang ibasa kay pastor. Huwag nyo ibasa sa church yun. Ginagamit lang yun, pero ang pagbabago, ang paglago, nasa sa atin yan. Pipiliin mo. Okay? Kahit gaano kagaling yung nagpipreach, kung hindi mo pipiliin, magbago, walang magbabago. Okay? Sana maging devoted tayo sa pagbabago, no? Okay? Maganda yung may naayos sa buhay natin. At hindi lang yan, yung choose church. Sana piliin natin lagi yung liberty. Amen? Hindi ko malabagtay, sana piliin mo yan. Tawag dito, mag-i-stay ka sa church. Ito si Stephanas, nag-stay siya sa Church of Corinth. Alam mo ba yung Church of Corinth? Magulo doon. Yung Church of Corinth, hindi sila nagkakasundo-sundo. Okay, nagpapagalingan sila. Pero itong si Stephanas, ang goal niya, maayos yung mga tao doon. Katulong siya ni Apostle Paul sa gawain ng Diyos. Sana ganun din po tayo. Sana choose Christ. Sana piliin natin si Kristo sa buhay natin. Para yung pagbabago, yung pagiging mas mapalapit tayo sa Diyos. Ano po? Ngayon mga kapatid, sana sa pagpili natin kay Kristo, pagpili natin sa church, sana merong may ayos sa buhay natin, may mabago. Ano po? Kamusta yung pag-church natin? Maayos pa po ba tayo? Sinabi dito, 4 na rason bakit hindi ka dapat, pahalaga mo yung pagsamba o hindi ka dapat nalilate sa church. Dapat pinapahalaga niyo yung church life ninyo para mapalapit tayo sa Panginoon, para ma-addict ka kay Lord. Ano? Yung number 1, kung hindi ka late sa trabaho, huwag kang late kay Lord. Napaka-importante nyo. Kung hindi ka naman late sa pag-aaral mo, na-late ba kayo sa school? Sana kay Lord din, hindi. Ano po, once a week lang linggo. Sana gawin natin yan. May effort kang gumising na maaga para sa boss mo. Si Lord masigit pa sa boss. You deserve your first and best. Not your late na pero at least pumunta ako. Ano? Sana ang pinaka-boss natin, Lord, mga kapatid si Lord. Sana wag yung okay naman, umatin naman na ako. Sana kamusta yung church life natin? Excited pa ba kayo sa church? O napipilitan na lang kayo dito? Parang napipilitan na lang eh. Sana hindi po. Ano po? Kasi para maging devoted tayo kay Lord, yan, huwag natin pababayaan yung church life natin. Yung on time ka, yung honor time. Pinapahalagan niyo ba yung oras? Amen. Pag hindi kayo, pagka meron kayong kakilala, laging late, pag nakikitaan kayo, hindi kayo pinahalagaan nun. Kasi ang pagiging on time, being early or on time, shows respect and priority. It's a way of saying, Lord, you matter, you come first. Sana lagi natin unahin ang Lord sa buhay natin. Mahirap yung may kakilala ka lagi siyang late. Iiwan mo yun. Ako nang iiwan pag late. Diba? Sa church, lagi tayong late. Hindi maganda. Bakit? Kay Lord kasi to. Okay? Then pangatlo, God is never late when you need Him. Ano? Si Lord hindi siya nililate pagka kailangan mo siya. Diba? Sinabi ko, kailan ka ba iniwan ni Lord sa oras ng pangailangan? Never. So why settle for being late sa oras na para sa Kanya? O hindi po ito sumbat, reminder lang po. Okay? Pagka kailangan natin si Lord, on time siya eh. Ngayon, pagka tawag dito, tayo kay Lord, kamusta naman tayo? At sinabi pa dito, consistent lateness, misplaced priorities. Kapatid, yung magiging consistent na late ka, hindi po siya maganda. Kahit sa trabaho, pag hindi lagi ka late, tawag dito, hindi maganda. Kahit sa school, pag late ka, hindi rin maganda. Gusto-gusto nyo ba yun na nalilate kayo? Di ba gaul na gaul kayo doon? Ganon din sa Panginoon mga kapatid. Sana be early, be ready, be present.
Dahil si Lord, lagi kang priority. Make Him yours too. Okay? Para mapalapit tayo sa Diyos, yung pagiging, yung church life natin, yung pag-church natin, may ayos natin. Amen ba? Nandiyan ba kayo? Okay. The Bible encourages and advice to church. Pero lang tatlong bagay na gustong i-share sa inyo para maging devoted o maging added tayo sa Panginoon. Ready na ba kayo? Number 1, submit. Okay, sa verse 16, sinabi dito, basahin natin, that ye submit yourselves unto such. Okay, para tawag dito, mapalapit tayo sa Diyos, kailangan mo magpasubmit sa salita ng Panginoon. Mayroon pag hindi mo na pakikinggan ito, hindi ka na magiging malapit talaga sa Panginoon. Pero pag nagpapasubmit ka, tawag dito, meron kang commitment sa Panginoon, tawag dito, may paglago dyan. Diyan ka magiging addict sa Panginoon, magiging devoted sa Lord pag submit ka sa salita niya. Pag pinapahalaga mo na ang linggo kay Lord, tawag dito, talagang ang linggo bibigay mo sa Kanya. Hindi mo ipagpapalit yan. Kasi ito yung sinabi sa salita ng Panginoon, that ye submit yourselves unto such and everyone that helpeth with us and laboreth. Okay, mga kapatid, sana magpag-submit muna tayo una sa master natin kay Lord. Mga kapatid, lahat ng meron tayo sa Diyos yan. Ang pangako ni Lord, pag inuna mo siya, unahin ka niya. Sana lagi yung pangawakan yan. Magpasubmit tayo sa salita niya. Kasi dyan, iaayos ng Panginoon yung buhay natin. Amen po ba? Amen. Pangalawa, hindi lang yan to the man o the minister of God. Kailangan nyo magpasubmit sa pastor, sa leader ninyo. Hindi mo pwedeng mas magaling ka sa leader mo. Sa mga anak, hindi mo pwedeng mas magaling ka sa nanay at tatay mo. Hindi kayo na maging magulang kung gusto nyo mas magaling kayo sa kanila. Ganon din sa school, hindi pwedeng mas magaling kayo sa teacher ninyo. Although meron mga estudyante, mas magaling sa teacher talaga. Kaya hindi mo pwedeng pangunahan yung teacher mo yun eh. Diba? Ganon din sa church. Hindi mo pwedeng magaling ka rin, mas magaling ka sa pastor mo. Dapat magpasubmit tayo kay pastor. Amen ba? Amen. Pastor Sani, isipin niyo yung buhay niyan. Diba? Talagang binigay niya na yung buhay niya sa Panginoon. Kaya sinabi sa Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you a pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Commit to them, comfort them. Tawag dito maging blessing tayo sa pastor na binigay sa atin ng Diyos. Amen ba? Amen. Sana maging support tayo kay Pastor Sani. Hanggang nandiyan pa siya. Mag-8 years na siyang may sakit. Kasi mag-8 years na ako dito eh. Sana tawag dito, kung meron kayong unang tawag dito maisip man lang pagka bibili kayo sa palengke, sa grocery, sana isipin niyo si Pastor Sani. Ano ang gusto ni Pastor Sani? Huwag na yung bawal sa kanya, maraming bawal na siya eh. Nagbilang ko nga si Pastor ng chincharya. Gusto niya yun eh, soft drinks, huwag nang ganon. Malaking bagay yun sa pastor. Diba? Ang malungkot, tawag dito, inuuli niyo pa si Pastor Sani. Sana maalala niyo siya. Po, sa totoo lang, wala naman natatanggap sa church yun, dito sa atin. Pero ginagawa niya, dahil nag-submit na siya sa Panginoon, yung buhay niya, binigay niya sa Diyos. Sa totoo lang, kung hindi ko mahal si Pastor Sani, iniwan ko yan. Kasi wala naman ako natatanggap eh. Kung ang utak ko pang pera lang, umalis ko ako dito. Bakit? Maganda po yung kalalagayan ko sa main. Opo, pinababalik na ako doon 4 years ago, sinabi ko hindi ko iiwan si Pastor. Bakit? Nilagay ako ni Lord dyan. Diba? Magkasama kami. Diba? Hindi ko na po sabihin church, sana paramdam na natin kay Pastor, na mahal natin siya. Yung bibigyan nyo lang siya ng ganito, masaya na yun. Katuwaan niya. Yung makita lang kayo ni Pastor Sani, masaya na yun. Yung nag-commit ka lang ng ganitong halaga, masaya yun. Mga kapatid, kasi kung hindi nyo tutulungan ng pastor, iba tutulong sa kanila. Sa totoo lang, kahit hindi tayo tumulong sa pastor natin, tawag dito, i-bless ni Lord yan. Sa totoo lang, bakit? Kasi ang boss namin, si Lord. Kay Lord kami nagtatrabaho eh. Kaya pansinin ninyo, sa ilang taon nagpapastor ni Pastor Sani dito, hindi naman siya pinabayaan ni Lord eh. Isipin mo, nagagamutan siya, 15,000 a month. Yung renta natin dito, 10,000. Kung may kuryente tubig pa. Diba? May kumakain pa silang pamilya, hindi kumakain, kumakain po sila. Magkano? Sabihin natin monthly nila. 35,000 monthly o mas mataas pa.
Siyempre, may kuryente tubig din sila doon. Isipin ninyo paano na-provide yun. Kasi naglilingkod sila sa Diyos, po-provide talaga ni Lord yun. Nandiyan pa ba kayo? Parang ayaw nyo na to ah. Itong sinabi niya Apostle Paul, ganun din sinabi niya, tawag dito magpasubmit kayo sa mga, tawag dito sa mga leader na nilagay ko dyan. Hindi ko lang sabihin ng church, sana kung meron kayong maalala sa Pastor Sani. Huwag na po ako. Marami po akong sponsor. Sponsor ko po GMA, ABS-CBN. Natawag ko, ibig ko lang po sabihin, kahit si Pastor Sani lang, yung ma-appreciate, parang may maibigay lang tayo sa kanya. Malaking bagay yun. Isipin mo, walang allowance sa church pero naglilingkod. Yung may allowance nga, ayaw pa maglingkod eh. Dami kong kilala. Ano po? Ibig ko lang po sabihin, church, sana maging blessing tayo sa kanya. Ano? Habang nandyan pa, mahirap pag wala na. Ano po? Totoo lang, tawag dito, ang hirap ng buhay ng pastor. Pero worth it. Hindi kami pinababayaan ni Lord. Bakit? Kasi ang boss namin, ang Diyos. Ang nakakalungkot lang, imbis na tayo yung tutulong sa pastor natin, iba yung ginagamit. Ano? Imbis na ikaw yung magiging encouragement kay pastor, iba yung ginagamit ni Lord. Diba? Isipin mo, ikaw yung anak. Diba? Imbis na ikaw yung tutulong sa magulang mo, ibang anak yung, ibang tao yung ginagamit. Ganun po yung nangyayari. Mga kapatid, sana naiintindihan niyo po yung gusto kong iparating. Ano po, na mahalin ng pastor, bigay siya ng Diyos sa atin. Mahirap pag walang pastor. Mahirap pag bigla lang tayong iwan ni pastor. Mahirap po yan. Ano po, kaya yung pagmamahal, magpasubmit sa minister of God. Ano po, kaya commit to them, comfort them. Nandiyan pa ba kayo? Pangalawa, malapit na tayo matapos. 20 minutes pa lang ako. Ano? Support. Okay, sa verse 16, okay, sila, that ye submit yourselves unto such, and to everyone that helpeth with us, and laboreth. I am glad of the count of Stephanas. Okay, tuwag-tuwa si Apostle Paul, nung dumating sa Stephanas, kasi may katulong na siya, may kapalit na siya. Sabi niya kasi, si Apostle Paul, missionary siya, marami siyang lugar na pinupuntahan. And then sinabi dito, for that which was lacking on your part, they have supplied. Okay, sabi niya, yung mga pangangailangan ko siya tumulong sa akin. Sinabi niya Apostle Paul, si Stephanas, hindi niya iniwan si Apostle Paul. Sana ganoon din tayo, amen? Amen. Sana walang iwanan. Amen. Sana lahat tayo parte sa gawain ng Diyos. Amen. Hindi pwedeng pastor lang lahat gagawa. Mahirap po yun. Mamamatay agad ang pastor. Sana pagka binibless yung pastor natin, natutuwa ka, amen? Amen. Halimbawa, tawag dito, may bago kay pastor, natutuwa ang church doon. Ano po na, uy, ano yan, kami nagbigay niyan kay pastor. Diba? O, yung suot ni pastor na yan, bigay namin yan. Ang nakakalungkot, may bago si pastor. Ayun na naman, may bago na naman kay pastor. Kinuha na naman sa offering yan. Kung ganun ka pa mag-isip, di ba? Ang nakakalungkot, tawag dito, ganun ka mag-isip, hindi ka naman kasama sa nagbigay. Kasi yung nagbigay, wala namang sinasabi. Dahil ibig ko lang po sabihin, church, tawag dito, supportahan natin yung pastor. Pag may sinabi, supportahan natin, amen? Amen. Hindi mo pwedeng lahat siya. Ano po? Kung ang gusto mong isupport, tawag dito sa missionary, support ka doon. Kung ang gusto mong gawin para sa Panginoon, mag-usher ka, mag-usher ka. Amen. Kung ang gusto mong gawin, magturo ng bata, sumama sa choir, nandiyan ka sa multimedia, gawin mo yan para sa Panginoon. Kanya-kanyang part tayo dito. Hindi mo pwedeng lahat sa pastor o sa isang tao lang, sa mga worker lang. Hindi po gano'n. Ano po? Ibig ko lang sabihin mga kapatid, suporta tayo. At yung pagsuporta sana, consistent. Marami kasi naglingkod kay Lord, saglit lang eh. Tapos nawala din. Mga kapatid, by giving your time, our talent, our treasure, pag-support natin yan sa Panginoon. May time ka sa Panginoon, wala ka namang ginagawa. Di ba? Pag Sabado, nakaano ka lang naman, nakaupo ka lang naman, bibigay ka ng time kay Lord. Sama ka na sa choir. Di ba? May discipleship, magtuturo ng bata, sama naman ako doon. Wala naman akong gagawin eh. O kung may time, wala naman akong time, so suporta ako. O magbibigay ako dyan. Sige, pastor, bibigay ako ng pagkain ng mga bata. Sige, pastor, magbibigay ako sa mga kakainin ng mga young people. Di ba? Ibig ko na sabihin that meron pang support na gagawin. Bakit? Pinagkas tayo ni Lord eh. At para mapalapit tayo sa Diyos, kailangan natin gawin yun.
Pag hindi natin gagawin yung mga bagay para sa Diyos, hindi ka magiging addict kay Lord, sa iba ka magiging addict. Kaya mga kapatid, yung time na meron tayo, bigay natin sa Diyos yan. Ang dami naman natin time sa iba eh. Di ba? Isipin niyo yung time na binibigay nyo kay Lord sa ngayong linggo. Nung Sunday, ilang hours lang tayo sa church? 2 hours lang naman eh. O mamaya kahit magwawala na kayo sa labas, pwede na. Di ba? Pwede ka na kahit anong gawin mo eh. 2 hours lang sa church bigay mo. O yung prayer meeting, ilang hours ba yun? Wala kang 2 hours yun every Wednesday. O ang dami mo namang time mag-cellphone, maglaro. Di ba? Tumunganga. Umilata lang naman ginagawa mo. Magbigay ka na ng time sa Diyos. Nandiyan pa ba kayo? Parang ayaw nyo na ng ganito ah. Di ba? Para mapalapit na tayo sa Diyos, sinasabi ko lang. Para mapalapit tayo sa Diyos, bibigay tayo ng time sa Kanya. Hindi ka magiging devoted kay Lord, magiging addict kay Lord, wala kang time sa Kanya. Kung ano yung pinapahalaga ng oras mo, kung saan marami kang time, dyan ka maa-addict. Ano po? Eh, pagka palagi kang nasa Panginoon, nasa church, hindi ka maaawat kahit uwian na, hindi ka pa rin uuwi, di ba? Bakit addict ka sa Panginoon eh? Naalala ko sa Maine, ganun kami. Basta nagsama-sama na kami ng Sabado, hanggang ano yun, alas 4 ng hapon, practice. Hanggang madaling araw yun, nagdi-dinner kami, 12 ng madaling araw. Masaya-saya namin. Bakit? Mga addict kay Lord eh. Diba? Magandang ma-addict yung bawat isa kay Lord, di ba? Maayos yung buhay natin. Hindi ibig sabihin, umiiwas ng gawain bahay ha. Gagawin yon muna. Tapos gagawin na yun para kay Lord. Ano po? Yung talent na meron, gagawin mo sa Diyos. Kung saan ka magaling, paggamit mo. Kung may talent ka umawit, sumayaw, bawal dito yun, sumayaw. Okay? Ito, mag-edit, maging blessing sa iba, gawin mo yan. Okay? At hindi lang yun, yung magbigay. Kung meron, binless ka naman ni Lord sa financial, bigay mo kay Lord. Sana ang iisipin mo, susupport ako kay pastor. Sana susupport ako sa church kung saan ako nilagay ni Lord. Sana ganun tayo, no? Isipin natin, ano ba yung kulang sa church? Parang kulang kami ng church building, ha? Bilang nga tayo, kasi bilang nga tayo ng church building. Wow! Diba? Kung may milyonaryo lang ako, eh talaga goal ko eh. Bibili tayo ng lupa eh, kaso nga lang, tawag dito, wala pa akong milyon eh. Pero pag naging milyonaryo ako, mga kapatid, pag-pray niyo ako, bibili tayong church building. Amen? Amen! Yung mga kaya kong bilhin, mga appliances lang eh. Diba? Yung kaya kong bilhin pa sa ngayon. Baby ko lang po sabihin, church, tayo support tayo sa mga kailangan ng church. Tulong tayo. Kasi pamilya tayo dito. Alam po, hindi lang yan. Last na tayo. Yung pagsuserve. Sa verse 18, sinabi dito, "For they have refreshed my spirit and yours, therefore acknowledge ye them that are such." Isipin mo, nung dumating si Stephanas, si Apostle Paul, sabi niya, may kapalit na ako. Parang sinabi niya, kung nandiyan si Stephanas, sana acknowledge nyo din siya. Parang darating kasi sa time talaga, mga kapatid, si Pastor Sunny at ako, tawag dito, mag-mission sa iba. Kung dumating man yun, may kapalit kami, hindi namin iiwan na walang kapalit. Ibig ko sabihin, kung sino man yung tatayo dito sa harap, sana susuportahan natin. Amen? Church, ganun din po ang sinasabi ni Apostle kay Stephanas. Yung pagsaserve, yung compassion sa pagsaserve sa Diyos. Mga kamusta yung ating paglilingkod sa Panginoon? Serve with passion. Eh sinabi dito, lahat ng gagawin mo daw, gawin mo ng may pagmamahal. Sinabi sa verse 13, di ba? Na pag may gagawin ka, gawin mo may pagmamahal. Kasi mahirap pag walang pagmamahal. Tawag dito, madali kang maiinis. Madali kang titigil. Di ba pag may ginagawa ka, may pagmamahal? Tawag dito, ang saya nun kahit matagal mong ginagawa. Di ba? Bakit? May pagmamahal eh. Di ba? Ganun din sana sa Panginoon. Pag wala na yung pagmamahal yung ginagawa mo sa Panginoon, yung pag-attend mo ng church, hindi ka magtatagal. Yan mga kapatid, sana po maging yung pagsaserve natin sa Panginoon ay may passion, may pagmamahal. Dati kasi mga kapatid, yung devotion natin sa Panginoon, kamusta? Dati grabe yung iyak mo sa Panginoon, yung pakikipag-usap mo sa Kanya. Ngayon, kamusta? Yung pagbabasa natin ng Bible, minsan hindi mo nga iniisip yung oras eh. Pero basa ka pa rin ng basa, kamusta?
Dati puro worship, song at yung playlist ng cellphone mo ngayon, kamusta na yung mga pinakikinggan natin? Dati, lagi kang nasa church, kulang na lang sa church ka na tumira eh. Kaso nandun na yung pangalan mong pamilya. Kasi yun yung pangalan mong pamilya. Dati, kahit ang dami mong problema, ang saya-saya mo pa din. Naglilingkod. Ngayon mga kapatid, anong nangyari? Kamusta yung dati kang on fire sa Panginoon? Kapatid, kamusta tayo sa pagsuserve kay Lord? Kayo naman yung nakakaalam yan. Sana po balik natin yung paglilingkod sa Diyos na may pagmamahal. Serve with praise, serve with prayers. Ano po? Our service will also encourage others to be addicted to the ministry, be active in the ministry, be alive in the ministry. Yung paglilingkod natin sa Diyos, nakikita ng iba yan. At pagka nakita ng iba na ikaw, todo suporta ka sa Panginoon, sa gawain ng Diyos, maraming mai-encourage. Sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, to be addicted to the ministry, we need to wholeheartedly submit, support, and serve. Tatlong bagay na napaka-importante para mapalapit tayo sa Diyos. Mga kapatid, itong church, ito tayo nilagay ni Lord. Sana suporta po tayo. At lagi natin piliin ang Panginoon sa buhay natin. Kanya po tayo lahat ay tumayo. Tayo po'y mananalangin. Simple lang po yung gusto iparating ni Lord sa atin. Kung nagkulang tayo kay Lord, pwede naman tayo bumalik sa Kanya. Kaya ang paalala ng Panginoon sa atin, ay yung maging devoted tayo sa Panginoon. Kay Christ, maging devoted sa church, maging devoted tayo sa ginagawa natin sa Diyos.